Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel! For today's video mga ka-farmers, ay share ko po sa inyo itong story kung paano kami nalulugi sa aming mga pina-fattening dati. So, this happened few years ago na po mga ka-farmers, pero gusto ko po itong i-share sa inyo para at least yung aking mga subscribers and followers magkakaroon po ng ideya kung sakaling magbibenta sila ng kanilang mga fatteners, mga ka-farmers. And this is what happened. Meron kaming siyam na fatteners. Malaki na po sila mga ka-farmers. Nasa finisher stage na po. So, naghahanap po kami ng buyers. Dati, wala pa yung ASF. So, marami pa yung mamimili ng baboy mga ka-farmers. Only, kailangan mo talagang pumili ng mga mabubuting mamimili ng baboy or yung bumibili ng nasa mataas na presyo mga ka-farmers para at least, magkakaroon tayo ng malaking kita. Pero, sa panahon na yon, mahal na rin ang commercial feeds. So, ang nangyayari mga ka-farmers, nakakita kami, somewhere, malapit lang po sa amin, nakakita kami ng buyer. Meron siyang stall sa palengke mga ka-farmers. At bumibili din po siya ng mga baboy. So, yung kuha niya that time mga ka-farmers ay nasa 140. So, natutuwa na po kami kasi sa panahon na yon, ang 140 per kilo ay malaki na po talaga siya. Or masasabi namin na okay na po yung kita mga ka-farmers para sa aming mga baboy dahil siyam din po yun mga ka-farmers. At ito po yung pinakamaganda mga ka-farmers dahil ang sinabi niya, kahit na gaano pa kalaki or kabigat yung aming mga baboy, 140 po talaga lahat ang kuha nila. So, natutuwa kami mga ka-farmers. Pero, tandaan nyo, sa pina-fattening natin, hindi po lahat ng baboy magkapariya ang laki at magkapariya ang bigat mga ka-farmers. Meron po talaga dyan na maliliit. Lalo na sa pagpili natin ng biik mga ka-farmers, sa pagpapakain, hindi po talaga yan magkasing laki. So, it matters a lot kung mag-aalaga tayo sa pag-fattening. So, meron po talagang medyo maliit mga ka-farmers. Isa din dyan ay baka hindi siya masyadong makaagaw sa pagkain mga ka-farmers. Meron po talagang hindi masyadong malaki mga ka-farmers. Pero, hindi po yan mag-lower sa 60 kilos. Basta umabot na po ng finisher stage mga ka-farmers. So, natutuwa po kami dahil yan pala ang patakaran nila na kahit na gaano kalaki, gaano kabigat, 140 per kilo pa rin yung kuha nila. So, pumunta na po dito yung truck nila mga ka-farmers para kunin yung aming mga baboy. Pero, that time, marami yung mamimili ng baboy mga ka-farmers. Marami din ang supply ng baboy dahil yun nga, wala pang ASF that time. So, ayun, pumunta na dito yung truck ng kanilang baboy mga ka-farmers at dadali na dun sa lugar kung saan merong timbangan. Dito sa Tanhay City. So, maybe yung mga ibang Tanhayanos, alam nila kung sino ang buyer na yan. So, ang nangyari mga ka-farmers, hindi na doon kasi wala kaming sariling timbangan that time. That time kasi, hindi pa kami masyadong kabisado sa pag-fattening mga ka-farmers dahil nag-focus kami sa pag-iinahin. Then, it just came to our mind na maganda siguro yung pag-fattening. So, ang nangyari mga ka-farmers, dinala na yung mga baboy namin doon sa may timbangan. Pero, merong nagtimbang ng 70 kilos. Yung pinakamababa mga ka-farmers ay 70 kilos. So, may pinakamalaki na nag 95 kilos. Din yung pinakamababa is 70 kilos siguro yan or 75. So, yung total na per kilo ng baboy, binayaran ng mga ka-farmers. Ayun, nag-count na sila, binayaran na. Then, yung time kasi na yun mga ka-farmers, papa at mama ko po yung nagdadala ng baboy sa kanila at sila din, si mama at papa din yung mag-receive sa payment mga ka-farmers galing sa kanila. So, tinanggap na po yung pera mga ka-farmers nila ni mama at papa kasi tapos nang matimbang yung baboy. Only, hindi nila nabilang. So, ang nangyari, pag abot dito sa bahay, pinilang na po mga ka-farmers at yun, na-discover namin na hindi po equal yung pera na na-receive namin versus yung timbang ng baboy. Kung yung total na bigat ng siyam na baboy ay i-multiply natin ng 140 per kilo, hindi po siya mag-equal. So,
Ang nangyari, binalikan ni mama doon sa palengke. At yung sabi ng tao doon mga ka-farmers na yung maliliit pala na baboy ay mababa lang ang kanilang kuha. Nasa 100 per kilo lang siguro yon. So, ganun po kababa mga ka-farmers. So, actually, nadismaya kami talaga that time. Then, we decided sana na kukunin na lang yung siyam na baboy kasi hindi sila tumutupad kung ano po yung sinasabi nila at first mga ka-farmers. Pero sabi ng papa ko na hayaan na lang daw kasi Panginoon na lang po yung bahala sa kanila. Parang gano'n na lang po. Kasi, perwisyo din siya sa amin mga ka-farmers kung kukunin namin yung baboy kasi that time wala pa po kaming sasakyan. So, ano nangyari? Pinabayaan na lang namin mga ka-farmers na gano'n. Pero para sa amin, nalulugi talaga siya mga ka-farmers kasi parang okay yung sa feeds at saka sa presyo ng biik. Pero yung sa ating pagod mga ka-farmers, yung sa labor natin, hindi po naibalik sa amin mga ka-farmers. So, yan po ang dapat ninyong tandaan na kung magbebenta kayo ng baboy, dapat po na sisiguraduhin ninyo na kahit na yung maliit na baboy, yan pa rin ba ang tanggap nila na presyo ng live weight mga ka-farmers. Kasi mga tuso din yung mga mamimili na iba. Pero, hindi po lahat mga ka-farmers. Meron naman pong iba na okay naman. Mga mababait mga ka-farmers. Ibinahagi ko po sa inyo ang story na ito para magiging aral po ninyo mga ka-farmers. At sa ganun, meron kayong matutunan. Kaya mag-ingat po kayo sa ganyan mga ka-farmers. Ang pangyari na yon mga ka-farmers ay ginawa po naming lesson na next time, if ever merong bibili ng aming mga baboy, we have to make sure na po talaga. Then sa ngayon, meron ako inalagaan mga panglitsunin. Kaya hindi ko muna sila pinapalaki mga ka-farmers dahil bibili pa po ako ng sariling timbangan. Ayaw ko din namang bumili ng masyadong mura na timbangan mga ka-farmers dahil ipakalibrate ko po yan sa city. So, mas mabuti po talaga yung medyo mahal mga ka-farmers. In the future po, bibili ako ng sariling timbangan para yung mga tao din dito na nag-alaga ng baboy malapit sa amin, pwede din silang gumamit mga ka-farmers. Of course, may bayad. Basta walang dayaan po mga ka-farmers. Yun lamang po ang importante kasi kapag nagdinegosyo tayo, mahirap po yung merong mga daya-daya mga ka-farmers. So, sana po ay makatutulong po sa inyo ang video ito mga ka-farmers. If ever magbibenta kayo ng pangpatining, mag-iingat po kayo. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye-bye.